Handa ka bang maging daluyan ng habag at awa ng Diyos? Isang masigla at puno ng pag-asang araw ng Lunes, minamahal kong kapanalig. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Salubugin natin ang panibagong araw, panibagong linggo, nang may puspos ng pasalamat at pag-asa sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang bawat araw na pinapahiram sa atin ng Diyos, panibagong pagkakataon upang lumago sa kabanalan at malasakit. Katulad ng ipinamalas ng kapitan sa kanyang katulong, sa marinig nating mabuting balita ngayon. Matapos ang pagtuturo ni Jesus sa mga tao, pumasok siya sa Kapernaum. May isang kapitan na may katulong na naghihingalo at pinahahalagahan niya ito. Pagkarinig niya tungkol kay Jesus, nagpapunta siya sa kanya ng mga matatanda ng mga Hudyo para pakiusapang pumunta at pagalingin ang kanyang katulong. Pagdating ng mga ito kay Jesus, taimtim nila siyang pinakiusapan. Marapat lamang na pagpigyan mo siya. Mahal nga niya ang ating bayan at siya ang nagpatayo ng aming sinagoga. Kaya kasama nilang pumunta si Jesus. Nang hindi na siya kalayuan sa bahay, nagpapunta naman sa kanya ng mga kaibigan ang kapitan para sabihin, Ginoo, huwag ka nang magawala pa. Hindi nga siguro ako karapat-dapat para tumuloy ka sa aking bahay. Kaya hindi ko man lamang inakalang nararapat akong lumapit sa iyo. Magutos ka lang at gagaling na ang aking katulong. Mababa nga lang ang ranggo ko pero may mga sundalo sa ilalim ko. At kung iuutos ko sa isa, umalis ka, umaalis siya. At sa iba naman, halika, at pumaparito siya. At pag sinabi kong, gawin mo ito, sa aking katulong, ginawa nga niya ito. Humanga si Jesus pagkarinig niya nito. Lumingon siya sa mga sumusunod sa kanya at sinabi, Sinasabi ko sa inyo, sa Israel may hindi ko natagpuan ang ganitong pananalig. At nang magbalik sa bahay ang mga sinugo, natagpuan nilang magaling na ang katulong. Kapanalig, tiyak ng kapitang Romano nagagaling ang aliping mahal sa kanya. Kahit hindi siya direktang nakiusap sa ating Jesus Maestro, naganap ang hiling niya. Sabi nga, faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Nakatitiyak ka na magaganap ang iyong inaasahan at naniniwala sa mga bagay na hindi mo nakikita. Naalala ko nang pinabaunan ako ng merienda ni Mother Frances, siyang abbess ng St. Clare Monastery. Tumira ako sa kanila nang inimbitahan ako ni Bishop Jose Elmer at ni Father Angel Mata para mag-animate sa mga kabataan ng Diocese ng Bayumbo. Isa sa mga paborito kong snacks ang ipinabaon ni Mother Frances. Nang huminto ang bus na sinakyan ko, may napatingin sa akin na bata na tila gutom. Habang ako naman, nasulyapan ko siya mula sa bintana. Actually, nagsisimula na nung kumalaman tiyang ko. Pero, bumaba ako at ibinigay ko pa rin sa kanya ang baong ko. Sabi ko, God will provide. May ibibigay sa akin ng Diyos. Hindi ko alam kung ano, pero alam ko na may darating na iba. After 30 minutes, may nag-message sa akin na isang kabataan. Alam niyo kung ano ang message niya? Thank you po, Sister Jam. Ang dami ko pong natutuhan sa inyo. Na-inspire niyo po ako. Grabe. Yun lang. Nabusog na ako. Hanggang ngayon, nakakatanggap ako ng iba pang messages na nagiging ilaw at kasiyahan ng aking puso. Ito ang gantimpala ng isang nananampalataya. Sa pananampalataya sa Panginoon,
nakakasulyap tayo ng beatific vision. Ito ang moment na bumubukas ang mata ng ating puso habang personal na nakikiusap ang Diyos mula sa ating mga challenging experiences. Nakaka-receive tayo ng direct self-communication mula sa Kanya sa moment na nag-surrender tayo. Sa nananampalatayang Kapitang Romano, pinagaling ng ating Jesus Maestro ang kanyang alipin. Sa gitna ng gutom na naranasan ko, binusog ng Panginoon ang aking puso. Sa ganitong experiences, pinapag-alab ng presensya ng ating Panginoon ang ating espiritu. Kaya't manalangin tayo na patatagin ng ating Diyos Ama ang ating pananampalataya. Bawat sandali, may matatanggap tayong mumunting buhay na siya lamang ang makapagbibigay. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nag-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang buhay na walang hanggan, kapiling ng Diyos, laging hangarin. Upang paglalakbay natin sa mundo'y maging makabuluhan at mabunga tungo sa buhay na inaasam natin.